Kinulam ako ng asawa ko. Narrated by Binibining Imahinasyon. Na isinulat ni Norian Borromeo. The Cat's Eye. Anong gagawin mo kung malaman mong ang asawa mo ang kumukulam pala sa'yo? Tunghayan iyan sa aking kwento. Ang istoryang inyong matutunghayan ay hango sa totoong buhay ng ating sender. Tawagin na lang natin sa pangalang Minda ng Ilocos. 2 taon na ang nakalipas nang magtagpo ang landas ni Peter at ni Minda sa bayan ng Ilocos. Si Minda ay nagtatrabaho sa isang kantin. Minsan napadaan si Peter doon para kumain. Nang makita niya si Minda, siya na ay binabalik-balikan nito para makipagkwentuhan. Si Peter ay 16 at 5 taong gulang, samantalang si Minda ay 62 gulang na. Subalit, sa bawat sinasabi ni Peter na gusto niya si Minda, hindi ito naniniwala sa kanya at tinatawanan lang niya ito. Ano kaya, Minda? Kung gayumahin na lang kita. Tutal, hindi ka naman naniniwalang may gusto ako sa'yo. Ako? Gagayumahin mo? Marami kaya akong pangontra dito. Bigay sa akin ng pinsan ko. Dito sa lugar na to, maraming marunong mangontra. Nung una, maganda ang nakikita ni Minda kapag pumipikit siya. Naghahalo ang kulay at asul at violet kapag kasama niya si Peter. Tanda ito na panatag siya sa binata. Hanggang isang araw, nagalit na nga itong si Peter dahil hindi naniniwala si Minda sa kanyang ipinagtapat na gusto niya ito. Nang isang gabing matutulog na sana si Minda, ngunit may naramdaman ito sa kanyang katawan. Pagpikit niya ay ibang-ibang anyo ng nakakatakot na mukha ng aso at galit na galit na nakatingin sa kanya na para bang sasakmalin siya ng mga ito. Hindi malaman ni Minda kung ano ang kanyang nararamdaman dahil parang tila may pumapasok sa kanyang puso na hangin na hindi niya rin maintindihan na ang bilis ng tibok ng kanyang puso na tila ba siya ay aatakihin. Kaya naman kahit hindi mawarian ni Minda kung ano ang nangyayari sa kanya, ay umusal na rin siya ng rebuelta at nagsuob siya ng insenso at kamangyan. Doon parang kumalma ang kanyang pakiramdam. Nang dahil sa ginawa ni Minda, nabalitaan niyang si Peter ay nagkasakit din. Tumaas raw ang dugo nito. Nang makalipas ang ilang araw, nagkita sila ni Peter at nag-usap. Masama ang loob ko sa'yo, Minda, dahil hindi mo ako pinaniniwalaan at hindi mo rin tinatanggap ang perang inaabot ko sa'yo. Para akong nasing insulto. Samantalang, halos lahat ng babae na nakakaharap ko ay napapasunod ko. Tama na, Peter! Mapapahamak tayong dalawa sa ginagawa mo. Ang sagot ni Minda dito. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam, Minda. Kahit mamatay pa ako. Okay, sige. Tapusin na natin ito. Maging magkaibigan na lang tayo. Sige, okay na ba? Ang akala ni Peter sa sinabing iyon ni Minda ay sila na. Kaya nag-aya na itong kumain sila sa labas. Ngunit
Hindi kabisado ni Minda ang lugar na iyon. Kaya hindi ito pumayag na sumakay sa tricycle ni Peter. Sobrang sigurista si Minda. Kaya ang ginawa niya ay hinila niya sa lugawan na malapit sa kanilang kantin na pinagtatrabahuan niya si Peter para doon sila kumain. Pag-uwi ni Minda sa kanyang tinutuluyang bahay ay napagod siya ng husto. Kaya sa kanyang paghiga at pumikit siya ay nakita niya ang maraming bituin sa langit na nalalaglag papunta sa ibaba at napakaganda raw nito. At ang isa pang hindi makalimutan ni Minda sa kanyang pagmulat ay ang dalawang paru-parong tao, isang babae at lalaki na may kulay asul at violet. Napakaganda kung titingnan na umiikot pabilog at kumakaway ang kanilang mga pakpak sa kanya. Para siyang nanonood ng TV. Hanggang sa tuluyan na nga itong mawala sa kanyang paningin. Hindi alam ni Minda kung bakit nagkakaroon siya ng mga paningin na ganun. Ito ba ay bunga ng kanyang imahinasyon? O ang katotohanan na kaya niyang makakita ng ibang nilalang? Si Peter ay kung titingnan ay mabait naman. Lalo na pag nagsasalita ay malumanay. Hindi katulad ni Minda na hindi agad tumatawa. Matapang ang mukha nito na tila laging galit maningin. May pagkasuplada. Pero maraming nanliligaw sa kanya. Isang buwan ang nakalipas simula na magkakilala sila. Nagkatuluyan din silang dalawa. May natuwa at nagalit sa kanilang pagsasama. Sa pagsasama nila ni Minda ay doon nalaman ni Minda na marami palang nagkakagusto sa kanya, maging ang kumpare ni Peter. Ang ibang mga babae naman ay galit kay Minda dahil may gusto ito kay Peter. Bakit kaya? Ang pangit-pangit mo naman pero maraming nagkakagusto sa'yo. Siguro, kinukulam mo ano? Ang biro ni Minda kay Peter. Ngunit, tumahimik lang ito at hindi na nagsalita. Hanggang sa napag-isipan na ng dalawa na mangupahan sila at magsama. Maraming nagtaas ang kilay. Ano raw ba ang nakita ni Minda kay Peter? Isang gabi na may sumubo kay Minda na may tila isang tao na naglalakad sa kanilang bubungan. Pero sa isip ni Minda ay hindi naman pwedeng maakyat ng tao ang kanilang bubong dahil napakatarik nito. Pero malakas ang pakiramdam ni Minda dahil meron itong tinatangan. Naglagay si Minda ng uling sa isang maliit na cellophane. Sinamahan niya ng palito ng posporo na itim ang pulbura. Nilagay niya ang uling na kahoy na nakatutok ang pulbura ng palito sa uling. Marami siyang ginawang ganun. Naglagay siya sa banyo. 3 sa labas ng bahay. Sa may pader na malapit sa sampayan. Dahil malakas ang pakiramdam ni Minda na doon ang daan ng aswang. Sumapit ulit ang gabi. Nagbantay si Minda sa malapit sa bintana. Saktong 10:00 ng gabi nang may maramdaman siyang dumapo sa kanilang bubungan. Diretso slide ito. Bumagsak ng malakas pababa. At nausal na lang ni Minda na nakadali siya at bukas makita niyang pipilay-pilay ito.
Simula nun ay wala nang nanggambala kay Minda. Nang tumagal ay nag-ibang ugali ni Peter. Dahil lahat ng napapalapit kay Minda, mapababae man ito, ay ayaw niya. Lagi niya itong pinagseselosan. Matalim pa ang titig niya sa mga ito na animoy nagbabanta. Ngunit si Minda ay hindi pinansin iyon. Nang minsan, nagpaalam si Minda na uuwi muna sa kanyang kamag-anak sa Manila upang mabisita ang mga ito. Tutol man si Peter ay wala itong nagawa. Nang nakikipag-usap na nga si Minda sa kanyang kamag-anak, ay bigla siyang nakaramdam na tila may pumitik sa kanyang paa, na tila pinalo siya ng malakas na stick. Halos hindi siya makalakad at hila-hila niya ang kanyang mga paa. Dumadaing sa sakit. Inisip ni Minda na tila may tumarantado sa kanya. Kaya sa pagpikit ng mata ni Minda ay nakita niya ang mukha ng pusa. Mapula ang paligid na tila kulay dugo ito. Masama na ang kutob ni Minda. Kaya naman ay kinabahan siya at nagpasya siyang umuwi sa Ilocos. Dahil may nakapagsabi rin sa kanya na nagkasakit si Peter at ang payat na raw nito. Kaya naman pagdating ni Minda sa bahay nila ay inasikaso agad niya ang kanyang asawa. Kinuha niya ang pagkain at sinubuan ito, pinainom ng gamot at inasikaso. Maging si Minda ay may nararamdaman din sa kanyang sarili. Nagtataka siya kung bakit napakatamad niya at wala na siyang ganang maghanap buhay. Parang lagi siyang may sakit. Minsan hindi niya na maigalaw ang kanyang kamay. Napakaramdam niya ay tila matatanggal ang kanyang braso. Pilit namang ginagamot ni Minda ang kanyang sarili. Minsan may mga sugat na siya na parang pinaso ng sigarilyo at lumulobo iyon. Ama sa langit, ano po bang nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Ang panalangin at tanong ni Minda sa Panginoon. Kung sino-sino na ang napagbibintangan ni Minda sa kanyang nararamdaman. Dahil alam niya, uso ang kulam sa kanilang lugar. Kaya inisip niya kung sino ang nagagalit sa kanya. Sa dami ng nararamdaman ni Minda, ay naisip na nga niyang magpausok ng insenso. Kamangyang. Nang dahil sa nararamdaman ni Minda, na tila kakaiba, ay lagi niyang hinihiling sa Panginoon na makita niya kung sino ang gumagawa noon sa kanya. At gusto niya na ito'y makaranas rin ng hirap at ng sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit sa pagtataka ni Minda, si Peter ang lumulubha ang sakit. Kaya lalong tumindi ang hinala ni Minda na si Peter ang kumukulam sa kanya. Nung una hindi niya matanggap na ang taong hinihingi niya sa poong may kapal ay ang taong nagpapahirap sa kanya gabi-gabi. Kinausap ni Minda ang kanyang asawa na tigilan na nito ang pangkukulam sa kanya dahil ang dinadala niya ay puro pagpapahirap lang dahil hindi siya marunong gumamot. Gamutin mo nga ako, Minda. Na sinagot naman ni Mindanang, "Naku Peter, sarili mo nga hindi mo magamot. Ako pa kaya? Kapag ginagamot naman kita, nasasali naman sa akin ang sakit mo. Hinihigop naman ang aking katawan. Kaya parang tila mo lang ako pinaglalaruan."
Dati may tiwala ako sa'yo. Ang lagi mo kasing iniisip. Iiwan kita. Sa ginagawa mo sa akin yan, baka nga magkatotoo. Kapag hindi ka nagbago, Peter. Ang galit nang sabi ni Minda sa kanyang asawa. Sinabi ni Minda kay Peter na simula ngayon ay hindi niya nagagamutin ito. Humiwalay na nga ng tulugan si Minda kay Peter, na hanggat nakikita ni Minda ang pilat sa sugat nito sa paa ay lalong nagagalit ito kay Peter. Sa hindi pagtabi ni Minda kay Peter ay tila iyon ang parusa niya rito. Ang wala siyang kaligayahan sa kanya. Dati-rati ay tamad umusal si Minda ng orasyon. Dahil sa nangyari sa kanya, ay masipag na siya na kahit umuubo pa siya kapag sumapit na ang gabi ng 6:00, ay nagsusuob na siya ng insenso at kamangyang kahit makita niyang naghihirap si Peter. Hindi kasi alam ni Peter na si Minda ay isang albularyo din. Ang pagkakaiba lang nila, si Minda ay malapit sa Diyos. Pero itong si Peter ay hindi marunong manalangin sa Panginoon. Ang dinadala niya kasi ay ang isang maliit na medalyon na ipinasak ng kanyang ina sa kanyang tagiliran, na nakakapa ni Minda paminsan-minsan. Laking tuwa ni Minda na ang kanyang medalyon din na nawawala ng 3 araw ay nakita niya na. Itinago pala ng kanyang asawa. Binalaan niya na kasi si Peter na bawal siyang humawak sa kanyang medalyon. Dahil iyon ay dinadasalan niya tuwing 6:00 ng umaga at 6:00 din ng gabi. At araw-araw yun. Hindi rin pwedeng kumain si Minda ng karne ng baboy kapag Biyernes at Martes. Lalo pang nakapagpatibay sa hinala ni Minda na ang sinabi ni Rudy Baldwin. Dahil tinext niya ito na ang tumitira daw sa kanya at humihila sa kanya pababa ay ang taong malapit sa kanya. Gusto lang daw mailabas ni Minda ang sama ng loob niya. Kaya naman ay napasulat siya sa inyong lingkod na inisip na ako raw ang isa na gusto niyang pagsabihan at pagkwentuhan nito, na kapag hindi daw nagbago si Peter at patuloy pa rin ang ginagamit nitong pagpapalipad hangin sa kanya, ay parurusahan na raw niya ito sa kasusuob ng insenso at kamangyang. Nasasabayan niya ng alam niyang orasyon. Ito ang totoong istorya ng ating isang manggagamot na albularyo. At gusto niyang ipamahagi ang kanyang mga natutunang sa kanyang panggagamot. Dahil meron daw kasing manggagamot na namemera lang. Pero siya ay gumagamot na walang kapalit na bayad. Na kapag gumaling ay sa Diyos na lang magpasalamat, kasi dun din naman siya kumakapit. Maraming salamat sa iyo sa ating sender na si Minda. Naway matagpuan mo na ang katahimikan ng iyong kalooban sa piling ng iyong asawa. Naway magbago na siya sa pakikitungo sa iyo. At huwag niya nang gamitin
ang masamang natutunang pangkukulam ng ibang tao at lalong-lalo na sa'yo. Wakas. Shoutout area naman po tayo. Shoutout sa isa sa aking Horror Night Full Moon Story YouTube channel. Pakinggan niyo po at marami rin po kaming kwentong horror na nakakatakot dyan. Ito po ay binubuo na magagaling ng mga Full Moons admin, mga Full Moons warriors ng Horror Night Full Moon Story. Ang Pulang Dragon, inyo rin po iyang mapapakinggan sa kanyang YouTube channel. Ang mga nakakatakot at kababalaghang mga istorya ng dilim. Lady White Horror Stories. Marami rin po kayong mga kababalaghan at nakakatakot na kwento ang mapapakinggan nyo dito. Ang Pahina Horror Story. Marami rin po kayong mapapakinggan ng kwento ng kababalaghan at nakakatakot sa kanyang YouTube channel. Shoutout din sa aking Philippine Horror Writers Organization, ang grupo ng mga senior writers na magagaling na sumusulat ng mga horror and love stories na inyong magugustuhan. Shoutout din kay Chantal na ating writers, kay Wiz Lagera, at sa aking mga admins ng mga Horror Night Full Moon Stories Original. Eda Carias, shoutout din sa ating mga kasangga na kay Gabriela at Sunaco River ng Ang Pulang Dragon, at kay Donald Duck